Magandang araw mga ka-noodles! Bago natin umpisahan ang ating video ay iniimbitahan ko kayo na i-click ang aking subscribe button at i-hit ang notification bell para lagi kang updated sa ating mga video. Pagtaas ng tensyon, ang laban ng fighter jet ng China at helicopter ng Canada sa South China Sea. Sa mga nakaraang linggo, ang South China Sea ay muli na namumukod-tangi sa mga tensyon sa larangan ng internasyonal kung saan ang fighter jet ng China at mga militar na helicopter ng Canada ay bahagi ng isang patuloy na alitan. Ang pinakabagong insidente na ito ay nagdagdag sa matagal ng hidwaan ukol sa teritoryo at karagatan sa rehiyon at nagbibigay diin sa masalimuot na hamon na kinakaharap ng pandaigdigang komunidad. Sa artikulong ito, ating bibigyang diin ang mga detalye ng isyong ito at ang malalim na implikasyon nito. Ang South China Sea ay matagal ng sentro ng alitan kung saan ang maraming bansa, kabilang ang China, Pilipinas, Vietnam, Malaysia at Brunei ay nananatiling may mga pahayag ukol sa teritorial na karapatan sa iba't ibang bahagi ng rehiyon. Lalo na ang China ay masyadong matapang sa pag-angkin nito ng halos buong South China Sea kahit na mayroong isang hatol mula sa internasyonal na hukuman na itinatwa ang legal na batayan ng kanilang pahayag. Nakilahok ang Canada sa alitan sa pamamagitan ng paglahok sa mga misyon ng kalayaan ng pag-navigate sa South China Sea na may layunin na hamunin ang teritorial na pahayag ng China at palakasin ang internasyonal na kalagayan ng rehiyon bilang bukas na karagatan. Ang mga misyong ito ay nagdala ng mga militar na ari-arian ng Canada, kabilang ang helicopter at mga eroplano ng pangmamata sa rehiyon. Nagsimula ang pinakabagong insidente nang ang isang militar na helicopter ng Canada ay nag-ooperate sa South China Sea. Ayon sa Defense Minister ng Canada na si Bill Blair, isang fighter jet ng Tisina ay mapanganib na lumapit sa Canadian helicopter noong Oktubre 29 na nagdulot ng kalikuan at pangangamba sa kaligtasan. Makaraan nito, inilabas ng isa pang fighter jet ng China ang mga flare ng direkta sa harap ng Canadian helicopter na nagpilit nito na gumawa ng hakbang upang iwasan ang panganib. Inilarawan ng Canada ang aksyong ito bilang labis na hindi ligtas. Malakas ang tugon ng China sa mga alegasyong ito. Inakusahan ng Ministry of Defense ng China ang Canada ng paglabag sa mga batas ng China at internasyonal sa pagtukoy na ang militar na helicopter ng Canada ay may di kilalang layunin. Tinawag ng China ang mga aksyon na ito bilang masama at mapanukso na may aligasyong may malalim na layunin at inangkin na ang pagkakaroon ng helicopter ay nagdulot ng panganib sa soberenya at kaligtasan ng China. Ipinanindigan nila na ang kanilang tugon ay sumusunod sa mga internasyonal na norma. Ang kasalukuyang pag-escalate ng alitan na ito ay hindi isang pag-iisang pangyayari lamang. Sa mga nakaraan, nasangkot na ang China sa mga katulad na mga pagkakatalo, kasama na rito ang matapang na paglapit sa isang Canadian surveillance plane sa panahon ng isang UN operation upang ipatupad ang mga sanctions laban sa North Korea. Iniulat din ng Estados Unidos ang di kinakailangang agresibo na mga aksyon ng fighter jet ng China malapit sa kanilang mga military plane sa South China Sea. Ang sunod-sunod na mga aksyon ng China ay nagdulot ng pangangambahan sa Washington at sa mga kaalyado nito sa rehiyon na inakusahan ng China ng pagsasagawa ng nakatuon na kampanya ng mga peligrosong at mapanukso na pagkilos ng kanilang Air Force sa kanilang mga military plane na nag-ooperate sa internasyonal na espasyo. Ang sitwasyong ito ay may potensyal na magdulot ng hindi inaasahang kaguluhan sa pagitan ng dalawang malalaking kapangyarihan, na natiling isang malaking hamon para sa pandaigdigang komunidad ang alitan sa South China Sea. Ang mga kamakailang insidente na nauugnay
sa mga fighter jet ng China at militar ng Canada sa rehiyon ay nagdagdag sa mga tensyon at nagpapakita ng pangangailangan para sa mga diplomasyang pagsisikap upang tukuyin ang magkasalungat na mga pahayag ng teritoryo at maiwasan ang mas mataas pang pag-escalate. Mahalaga ang makamtan ang isang mapayapang solusyon sa sitwasyong ito upang mapanatili ang katiwasayan sa mahalagang maritime na rehiyon na ito. Ang buong mundo ay titingin ng malapit kung paano haharapin ng mga sangkot na partido ang delikadong isyong ito at magtatrabaho tungo sa isang mapayapang solusyon. Maraming salamat sa inyong panunood. Kung nagustuhan nyo ang aking video, pakiclick ang like and share button at kung hindi ka pa nakasubscribe, ay i-click mo na rin ang subscribe button at ang ating notification bell para lagi kang updated sa aking mga upload.